Ngayong gabi, tunghayan kung paano nila na-mine ang iba't ibang blessings. Si RV, paano nakabangon matapos masara ang negosyo at nabaon sa utang dahil sa pandemic. Si Nadine, hinanap ang pagmamahal sa iba't ibang relasyon. Matagpuan kaya niya ang The One? Si Joanne, humina ang party needs business. Paano himalang lumakas muli? Ikaw, anong blessing ang gusto mong mapasa iyo? I-mine mo na! Watch and be blessed sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Blessings, i-mine mo na! Susunod na! Anong blessings ang gusto nyong i-mine? Successful business? Healthy relationship? Complete healing? Ikaw, anong blessing ang gusto mong i-mine? Comment on our 700 Club Asia Facebook page and use the hashtag blessings. I-mine mo na! Sa una nating kwento, successful business ang na-mine o natanggap ni RV. Ano-ano ang kanyang matinding pinagdaanan upang maging successful? Sabay-sabay natin alamin. Upang tulungan ang pamilya at asawa ay bumuo si RV ng isang food business na tinawag niyang Fun Shake Mini Cafe. At doon po ay nagsimula ng lumago ang aming negosyo. Patuloy po itong nagbibigay sa amin ng pang-araw-araw na pagkagastusan. Minsan sa gitna ng kapaguran ay nakapanood si RV ng programang The 700 Club Asia. Sumabay ako sa panalangin na isang host at ang sabi po doon ay tanggapin ng Panginoon at magkakaroon ka ng kaginhawaan. Nung tinanggap ko po ang Panginoon nung araw na iyon ay nakararamdam ako ng kagaanan sa katawan na halos nawala ang pagod ko sa buong araw. Bukod sa panalangin ay naantig din ang puso ni RV na magbigay sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng CBN Asia. Dahil marami silang natutulungan, lalo-lalo na sa mga kababayan natin sa malalayong lugar, kaya na-inspire po akong mag-donate upang ma-share ko din po ang blessing na dumarating sa amin. Taong 2020 nang magkaroon ng COVID-19 pandemic, humarap sa bagong pagsubok si RV, nalubog sila sa utang. Nagsarado ang aming negosyo, nawalan kami ng hanap buhay, halos naubos lahat ng aming ipon. Halos di na rin po kami makabayad sa upa at lalong-lalo na sa renta sa bahay. Halos nalungkot po ako dahil wala na kaming ibang pagkukunan. Sa panahong ding iyon, masugid na sumusubaybay si RV sa online streaming ng The 700 Club Asia. Humingi siya ng panalangin sa CBN Asia Prayer Center para magkatrabaho ang kanyang asawa. Kinabukasan, Answered prayer po sa amin dahil agad pong nakahanap ng trabaho at nakapasa ang aking asawa. Naging kaagapay namin ang 700 Club Asia. Sabi naman ni RV, salamat po sa araw-araw kong pagpapanood ng The 700 Club Asia. Pinaubayan na namin sa Panginoon ang aming buhay, kaya nagkaroon kami ng kaginhawaan. taong 2022 sa tulong ng Diyos ay malaking biyayang nabuksan ni RV ang kanyang food business. Mayroon na rin siyang corn dog na patok sa mga bumibili. Dahil dito, nabayaran na nila ng buo ang kanilang mga utang. Nagkaroon din po kami ng financial freedom at higit sa lahat po yung oras namin sa pamilya. Sa naranasang tagumpay at blessing mula sa Panginoon, ay umaapaw sa pasasalamat si RV. Nagpapasalamat po ako sa The 700 Club Asia dahil sila ang naging inspirasyon ko at sila ay yung gabay ng Panginoon. You know, Joyce, at just the proper time, RV made a decision to receive the Lord. And from that moment on, alam niya, siyempre darating at darating ang problema. Lahat tayo, hindi naman tayo exempted sa problema. But every time he encountered a challenge, he knew what to do. He knew he needed to ask for prayers because when you pray to God and you pray with someone, okay, sabi ni Lord, nandyan ako, pupunta ako, supernaturally, I will answer your prayers. Oo, kaya kailangan we need to receive the Lord in our lives kasi dadaan din naman tayo sa problema. Di ba mas maganda, since we are going to go through problems anyway, we might as well go through them with the Lord Amen. with us. At dito sa kwento ni RV, alam niyo po, malaking tulong ang ating palabas sa The 700 Club Asia dahil sa mga kwentong ating pinapalabas ay lumalalim ang kanyang pananalig sa ating Panginoon at siya ay nag-mine sa binitawang blessing ng host. That's so true. At nakakatawa naman si RV na kahit na struggling ang kanyang business ay pinili pa rin niyang magbigay sa gawain ng CBN Asia. And God blessed his obedience. Kaya
Thank you, RV, at sa libo-libo nating partners ng patuloy na sumusuporta sa CBN Asia. Alam niyo po, part of your giving helps us produce this longest-running Christian show in the country. Dahil sa ating mga palabas, marami ang nakatanggap ng himala at marami pang ibang pagpapala mula kay God katulad ng naranasan ni RV. Kaya, be a CBN Asia partner now. All you have to do is scan our QR code on your screen or chat with us on the 700 Club Asia or CBN Asia's Facebook page. Pwede ring tumawag sa aming hotline 87370700. Tawag na! And when you give, importante yan, Joyce, you give with a cheerful heart. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Kaya magbigay o tumulong ng may kagalakan sa inyong puso. Huwag kayong bumigay sa pressure. You need to give with a joyful, cheerful heart. Narito ngayon ang singer-songwriter and content creator Gian Hinolan and our prayer counselors to receive your donations from your cheerful heart. Bukod sa cash donations, pwede rin kayong magpadala ng Facebook stars, YouTube Super Chat at Super Stickers. And yes, we encourage our 2.8 million followers. 2.8 million yan, Joyce. Facebook. Followers on Facebook, 214,000 subscribers on YouTube, almost 135,000 followers on TikTok, and thousands more from other platforms to join us in this bayanihan. Wow, ang dami nyo. Kaya mag-donate na po kayo kahit tig-pipiso. Wow, edi milyon na rin yan, no? Pero alam naman natin na we can donate more naman than 1 peso, right? Kaya be a CBN Asia partner now. Scan the QR code to donate or call the numbers on your screen. And now we go back to Miriam. Thank you, Joyce. We are live on GMA and streaming live on cbnasia.org/live-TV at sa YouTube channel and Facebook pages ng The 700 Club Asia at CBN Asia. And if you're watching online, paki-like and share ang video ito para mas marami pa tayong kababayang maabot. Samantala, tuloy-tuloy po ang pagdating ng mga donations, gaya niyan mula sa ating mga kababayang gustong mag-bless. Para tulungan tayong magbasa ng mga nag-donate na, narito po ang singer-songwriter and content creator, Gian Hinolan. Hello, Gian! Miss Miriam. How are you? Okay naman po. I'm blessed to be here. Oh, we are so happy that you're here with us. Please help us read naman the donations and pledges. Okay, so we have a pledge from Rex from Quezon City, 13,000. Marian from Australia, 5,000. Nympha from Sweden, 5,000. Emmy from Canada, 5,000. And via M. Louvillier, we have Rosario from Pasay City for 2,000. Thank you so much for your pledge. Winnie from Quezon City, 12,000. Maraming salamat po. Celeste from Navotas, 20,000 pesos. Thank you so much for your blessing. And via online fund transfer, we also have Lala from Cavite for 5,000. Thank you so much. And of course, via 7-Eleven, we have Mary from Caloocan, 5,200 pesos. Thank you so much, our CBN Asia partners. Wow, thank you so much. Ikaw naman, Gian, ano ba mga blessings ang na-mine mo na? Ayan. Ako po recently, Miss Miriam, is reunion of our family because my tito got married at the age of 49. Wow! Yes. That's And awesome. I'm so happy to see everybody gathered together. So it was actually not just a wedding night, it was a wedding weekend. Oh. So we were able to spend time with our family all the way from Bacolod and Palawan, Bulacan. We just had a great time. So that's a big blessing. At syempre, kinantahan mo sila, yan ang iyong Yes. gift. Oh, di ba? So, ikwento mo naman sa amin, saan ka nila matatagpuan at mapapakinggan? Yan, you can listen to my songs via Spotify or any digital streaming platforms. You can search for my name. That's Gian Hinolan, Giannehinolan.
Yan. So, Gian Hinolan, hanapin niyo po sa Spotify and her social media platforms. Maraming salamat sa iyo, Gian. Thank Sana you so much. hindi itong huli nating pagkikita sa 700 Club Asia. For sure po, Miss Miriam. Thank you so much. Thank you. At sa inyo din po, our faithful partners, thank you so much for partnering with us. Since last week po to this hour, our total donations have reached 1,935,641. So friends, keep calling, keep chatting, keep giving. The more we give, the more we can help our kababayans in need. At bilang pasasalamat sa inyong pagbibigay, mayroon po kaming exclusive gifts para lang sa inyo. Watch this. In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for Him. But what's important to God is the preparation that He's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer. In Peter Kairou's special audio teaching, God desires to answer our prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive 4-part video with the 700 Club hosts Gordon Robertson and Ashley Key. Get streaming access, including a digital workbook for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So game, Purakos! Purakos? Game, Purakos! Tara sa Click Kiosk! Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! Purakos! Purakos! Ang sakit ko ay sa paa. Naku, Diyos ko, Panginoon, kung tatanungin mo lang masakit, kung talagang masakit, halos kamuntik hindi ko matiis. Gabi-gabi, kumakate, at kung umaga, halos hindi ako makalakad. Ganito kong ilarawan ni Tatay Luis ang kanyang sitwasyon dahil sa iniindang sugat sa paa. Gayunpaman, patuloy pa rin siya sa pag-aalaga sa kanyang mga hayop. Sa edad na 85, hindi niya inalintana ang maaaring maging komplikasyon ng kanyang sugat. Nilagnat ako, nagkasakit ako, halos nagkakandara pa ako na puntahan yung mga hayop ko. Alangan naman na sabi na misis ko, huwag ka nang magtrabaho, huwag kang gagalaw, at baka matalisod ka. Pag natalisod ka, paano na ako? Dahil sa kilo-kilometro ang layo nila sa ospital, tinitiis na lamang ni Tatay Luis ang kanyang kalagayan. Kung sumasakit, sabi ko sa kanya, kung wala nga gamot, hinahaplos-haplosan ko lang. Sa dala ng kahirapan namin, di kami makapuntang doktor. Kundi maghahanap lang ako ng mga herbal dyan, ilalaga. Kaya naman, nang magtungo ang Operation Blessing sa kanilang barangay, hindi na pinalampas ni Tatay Luis ang pagkakataon na maipatingin ang 2 taong iniindang sugat. Pagkatapos magpakonsulta sa doktor, binigyan siya ng libreng gamot. Malaking tulong sa akin ang binigay nilang gamot. Hindi gagaling ang sakit ko kung walang tumulong sa akin. Kaya mahalaga sa buhay ko yun. Karami din sa buhay ko yun. Pag wala yun, baka ako mawawala eh. Maraming salamat sa Operation Blessing. Alam mo, Miriam, that's the picture of our Pinoy kababayan na titiisin nilang nila yung sakit, yung pain, yung infection, mag-self-medicate. And as long as they can work, they'll do their best to do, hanggang saan sila nakakaabot. That's our situation talaga. Yun na nga po, ang problema dito sa lugar nila, malayo po talaga. At sa tulong talaga ng ating mobile clinic, wala pong malapit, walang malayo. Lahat po naaabot ng ating Operation Blessing. At ang gamot,
panandalian lang yan eh. Okay, nakakagamot, di ba? Yeah. Pero nauubos po. Ang kagandahan sa mobile clinic ay nabibigyan din natin sila ng salita ng Panginoon. At ito ang pangmatagalan dahil ito po ay eternal blessing para sa kanila. Amen. Ang isang outreach ng ating Operation Blessing Mobile Clinic ay nakakatulong sa 150 to 200 na katao. Bukod sa libreng medical, dental at optical services, hatid po ng ating mobile clinic ang kagalingan, kaganhawaan at kaligtasang nagmumula sa ating Panginoon. Tama. Bukod kay Tatay Luis, natulungan din ng Operation Blessing si Nanay Ana ng Las Piñas sa pamamagitan ng Medical Assist Program nito. Meron siyang VOT Cayonago Harada o VKH disease. Bago yata yan. Ngayon ko lang narinig ito. It is a central nervous system condition that specifically affects vision and hearing. Nang malaman ng Operation Blessing ang kanyang kondisyon, agad naman siyang tinulungan. We gave Ana medicines for her condition, prescription eyeglasses, eye drops, and groceries. Kaya malaki po talagang pasasalamat ni Nanay Ana sa Operation Blessing dahil natugunan ang kanyang kailangang gamot. Kaya salamat sa inyo, our faithful partners. Dahil sa inyong pagbibigay, tuloy-tuloy ang pagtulong ng ating humanitarian arm, Operation Blessing, simula pa noong 1996. Praise God! Bahagi ng inyong pagbibigay sa CBN Asia ay napupunta sa ating Operation Blessing. Kaya be a blessing now by partnering with us. Just scan our QR code on your screen. It's fast, safe, and very convenient. Pwede ring tumawag sa aming hotline 8737-0700. Narito si Gian at ang ating mga prayer counselors to receive your call and donations. Back to you, Joyce. Thank you so much, Miriam. Sa ngayon, dumadami na ang mga comments posted on the 700 Club Asia Facebook page. At para tulungan tayo magbasa, we have here Alyssa from Reverb Worship Digital Media. Hello, Alyssa. Hi, Miss Joyce. Are you ready? Good evening, Ay, yes. Good evening nga pala. Yes na yes ka. Ready to read some of our comments? Yes. Okay. Excited to read comments. Let's go. So we have comments here from Wilma Clarito Cabaya. Ang sabi niya po, thank you so much CBN Asia family for the prayers to guide me in my spiritual life. Wow, thank you for your comment. Meron pa ba? Ayan. And we also have comment from Mariel Ethel Arcala. Sabi niya po, claiming all blessings so that I and my family could continue to bless others. Thank you, Lord. Wow, thank you for all your comments. Please keep commenting. Meantime, magbasa tayo ng mga viewers from different countries. Yes, we also have viewers from different countries. So, hello from Israel, Germany, Norway, and Sweden. Hello po sa inyo. Thank you for watching with us tonight. Yay! And we also have to read some pledges. Yes po. We have pledge from Hazel. From Rizal po siya, amounting to 500 pesos. Thank you for sending. Thank you. Si Armand and Mercy naman from Laguna, 500 pesos. Sige na, ikaw na. Yan. From MR Quezon, 1,400 pesos. Sige na, and we also have Julian from UAE, 500 pesos. Yay. And also we have pledge from Elena from Valenzuela, 500 pesos. Maraming salamat. Para hindi pa tayo tapos, may stars pa tayo. Basahin mo yung stars. Meron po tayo dito FB Star Senders from Iggy, 10 Facebook stars. Thank you, Iggy, for sending Facebook stars. We have also April, who sent 100 stars, Reynaldo, who sent 20 stars, CJ, who sent 50 stars, and Ben, who sent 99 stars. Wow. Thank you so much for sending us Facebook stars. And thank you, Alyssa, for reading all of that with us. And right now, ang ating sama-samang tulong ay umabot na sa 1,947,641 pesos. Maraming salamat sa inyong mga donations at sa mga kababayan natin abroad watching us online on GMA Pinoy TV. Pwede kayong magpadala ng inyong donation sa pamamagitan ng iRemitX. iRemit has more than 100 financial partner institutions in 30 countries across the globe. Kaya magpadala na ng inyong donation through iRemitX. At kung malapit naman kayo sa M. Luilier, pwede kayong magpadala ng inyong donation ngayon na mismo dahil ang ilang branch nito ay bukas 24/7.
Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name. Ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive 4-part video with the 700 Club hosts Gordon Robertson and Ashley Key. You can absolutely have it. Jesus came for you. Get streaming access, including a digital workbook for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers, an audio teaching by Peter Kairos. Become a CBN Asia partner today. You're watching Blessings, Imain Mo Na, a special telethon of the 700 Club Asia. Ikaw, Peter, ano bang blessing ang gusto mong imain na? Ay, nako, nakakamain ko lang dahil we had our 12th apo last February, just barely 2 weeks ago. Oo. Ikaw naman, Miriam. Ay, ako naman. Gusto mong imain? Ang gusto kong imain yung salvation ng loved ones ko, especially my sons and my sister. I love that. I love that. Nga, sasagutin ni Lord yon. Amen! I'm claiming it right now. Ibang blessing naman ang gustong imain ni Joanne. Job promotion ng kanyang asawa at siya ay maging utang-free. Paano kaya mangyayari ito? Alamin natin. Isang assistant clown noon ang asawa ni Joanne. Sa halagang 250 hanggang 300 pesos na kita nito bawat araw, aminadong hirap si Joanne na pagkasyahin ito para sa upa ng kanilang bahay at monthly bills. Matamlay din noon ang kanyang sideline na paggawa ng mga party souvenirs. Dahil sa patong-patong na bayarin, kung kani-kanino sila nangungutang. Ngunit ang ginawang solusyon sa problema ay nagbunga pa ng dagdag na problema. Nabaon sila sa utang na tinatayang nasa 30,000 pesos. Sakit po talaga sa ulo po yun. Dami mo bayarin, tapos isipin mo pa yung hulugan mo sa araw-araw. So nga po, naisip ko na lang po magpakamatay, gano'n. Pero nilalabanan ko po talaga. Sa gitna ng pinagdaraanan, nahimok si Joanne na manood ng The 700 Club Asia. Sa kanyang panonood ay nagkaroon siya ng pusong mag-donate sa gawain ng CBN Asia upang makatulong sa mga nangangailangan. Kinabukasan, ipinadala ni Joanne ang kanyang donasyon. Kasunod nito, may mga tumatawag sa akin mga client para magpagawa ng souvenir, may nagpapagawa ng loot bags, tarpaulin, ganun po, iba-iba po. Natuto na rin po akong mag-online seller po. Tapos gumanda-ganda na rin po yung namin po dun, mula po talaga nung nag-donate kami sa 700 Club Asia. Pati ang kanyang asawa ay nabigyan ng break sa trabaho. Naging lead magician siya sa mga birthday parties. Tumaas ang kanilang kita kaya unti-unti silang nakabayad sa mga pagkakautang. Ngayon ay sila na ang nagpapasahod sa kanilang mga assistant. Nakalipat na rin sila sa kanilang tirahan na malapit sa isang Kristiyanong simbahan. Nakatulong ang pastor doon upang mas makilala nila ang Panginoong Jesus. May pagsubok pero tinatawanan ko na lang siya, hindi ko na siya inaano sa isip ko. Dahil alam ko po, kasama ko si Lord. Praise God. Alam niyo po, God has promised that He is the one who gives us the ability to produce wealth. So, pag inudyukan kayo ng Panginoon na magbigay, obey right away because God blesses your obedience. And look at what happened in Joanne's family. May promotion, merong mga customers, merong sales, na-bless sila ng business nila, nagkaroon sila ng bahay. Kayo pa, ano ba mga hinihintay niyong mga blessings na gusto niyong imain? Magbigay na! Tama, grabe yung iminain ni Joanne. Kapag tayo ay nagbibigay o tumutulong sa iba, tayo rin mismo ay pinagpapala at nire-refresh ni God. Proverbs 11:24-25 says, "Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything.
The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Namnamin natin yan sa Tagalog. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Ang taong magpagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Nakita natin yan sa kwento ni Joanne na kahit nagipit sila sa buhay, ay pinili pa rin nilang tumulong. Kaya naman, patuloy silang bine-bless ng Panginoon. At wala naman kasi sa estado ng buhay o sa halaga ang pagtulong. Ang mas mahalaga ay bukal sa ating puso ang pagbibigay. Kaya salamat, Joanne. At sa libo-libo nating mga partners na walang sawang sumusuporta sa gawain ng Panginoon dito sa CBN Asia. And part of your monthly giving helps us produce this daily inspirational program, the 700 Club Asia. At sa pamamagitan ng programang ito, maraming wasak na pamilya ang muling nabuo. Marami ang nakatanggap ng himala at kagalingan mula sa Diyos. At sa biyaya ng Panginoon, maraming buhay na rin ang nagbago, tulad na lamang ni Nadine, one of our avid viewers. Let's watch her story. Sa murang edad, tumatak sa alaala ni Nadine ang madalas na pag-aaway ng kanyang mga magulang. Nakakarinig na ako na nagpa-plan sila na mag-separate. Kasi nga parang hindi sila yung daddy ko hindi niya maintindihan bakit parang may lumalabas na mga ugali yung mami ko that time na yun nga nagagalit siya bigla. Isang gabi, nakapanood si Nadine ng The 700 Club Asia sa telebisyon. 9 taong gulang siya noon. Then sabi po ni Peter Kairos na kung ikaw may problema ka sa family mo, aayusin ng Panginoon yan. Talagang yung prayer kasi na yon, parang ako talaga yon. Ako yung kinakausap dun sa prayer na yon. Na parang nagkaroon ako ng comfort, naiyak ako. May lumabas na number sa screen na if you need prayer, ganyan. Sa akin kaya sinulat ko yun sa pad paper. Tumawag siya sa CBN Asia Prayer Center para humingi ng payo at panalangin. At matapos ipagdasal, naikonekta si Nadine sa isang Kristiyanong simbahan. Doon nag-start yung journey namin. 9 years old ako noon. Nababaptize kami, okay. So okay naman yung flow ng buhay. Subalit nasubok ang kanyang pananampalataya nang tuluyang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Dahil dito, hinanap ni Nadine ang pagmamahal sa pakikipagbarkada. 12 anyos siya nang magsimulang matutong uminom. Yung set of friends na meron ako that time, marunong na sila uminom. Doon mo nabubuhos yung pagmamahal. Hanggang mabuntis si Nadine ng kanyang nobyo sa edad na 14. Nagsama sila sa murang edad at nagkaroon ng 2 anak. Subalit hindi siya naging masaya. Talagang bugbugan malala na parang dumating dun sa time na pag-high siya, yung parang feeling ko nire-rape na ako. Tapos meron ng time na habang gagawin niya yun, nananakit na siya. Parang nagsasawa ako ng ganun. So nagsimula ako mag-seek ng ibang relationship. Gawain kasi namin on Saturday. Pagka nakakarinig ako ng word, parang ako-comfort ako na parang ayoko na. Tapos pero siyang buffet ba? Na parang punong-puno kapag Sunday. Tapos pag Monday to Friday, gagawin mo ulit yung gusto mo. Relationship after relationship. Sa sarili ko parang, teka lang, mali. Hanggang isang matinding away ang nangyari sa kanila ng kinakasama. Bubugbugin niya talaga ako. Sabi ko, doon ako first ulit na tumawag ako kay Lord. Lord, kailangan ako makabangon. Kailangan akong tumakbo kasi pag hindi ako nakatayo dito, papatayin talaga ako nito. So nakabangon ako, nakatakbo ako. Sabi ko, Lord, ayoko na. Pagod na ako. Very clear sa akin that time. And dito lang ako. I'm with you. Bitbit ang pangako ng Panginoon, sinimulan ni Nadine na mamuhay ng tama. Naghiwalay sila ng kanyang kinakasama. Hanggang nakilala niya si Albert. Magkasabay silang dumalo sa isang Kristiyanong simbahan. Kalaunan ay ikinasal silang 2. Tinanggap at minahal ni Albert ang 2 anak ni Nadine bilang sarili niyang mga anak. Sa yugtong ito, muling nabuhay kay Nadine ang pananampalataya sa Panginoon na natanim sa kanyang puso noong siya'y bata pa lamang. May mga episode ako sa sarili ko na tingin ko dumi ko. Tingin ko, ako lahat to eh. Ako lahat yung gagawa ng paraan para luminis ako. Pero simula nung nakilala ko yung tunay na Jesus, na walang makakapag-separate sa pagmamahal niya sa akin. Na all this time na yung Philippians 1:6 din, very true sa akin siya na
He who started in you will bring it to completion. Kasi bakit? Ang bata ko pa lang, pinakilala niya na yung sarili niya eh. Hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy siya sa buhay namin. Sa tulong ng isang online Christian community noong panahon ng pandemya, lalong lumalim ang pagkakakilala ni Nadine sa Panginoon. Sa ngayon ay aktibo sina Nadine at Albert sa pangangaral ng salita at pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa mga kabataan. Naniniwala ko ngayon na buo na ako. Redeem ako, na-restore ako. Kasi si Jesus lahat yun. Buo ako, made whole ako. Pag sinabing made whole, walang kulang eh. Wala ka nang mababawas kasi buo. And naging totoo sa akin na He is in me ngayon. Kasi nakilala ko talaga siya. Wow, praise God. Such a touching story, no? Ang galing ni Lord eh. Kasi bago pa nangyari mga problema sa buhay niya, pinakilala na siya sa Panginoon. And in spite of all the challenges that happened in her life, sa pinaka-lowest point niya, nandun ang Panginoon para tulungan siya para makabangon at binigyan pa siya ng pag-asa at ng mabuting buhay kasama ang kanyang pamilya. Napakabait talaga ng Panginoon. Totoo po yung sinabing, trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. That's so true. And for all those watching, you can begin to trust in the Lord right now, right here, where you're watching, and open your heart to the Lordship of Jesus Christ. The Bible says, God made Him, meaning Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that through Him, you and I can become the righteousness of God. That's the grace of God extended to you right this very moment. The greatest gift that you will ever receive in your life, the gift of everlasting life, because Jesus paid and died for your sins. Shall we pray and open your heart to Jesus and invite Him to come into your life? Let's pray. Just say, Dear Jesus, Lord, you know my life. My life is so broken. I'm so confused. I don't know what to do. But I saw how you restored Nadine. I saw how you loved her. So, Lord, I too am hungry for that kind of love. So right this moment, Lord, I bow my knee and I confess all my sins to you. And Lord, I ask for your forgiveness. Lord, making a decision in my heart to turn my back from my life of sin and today embrace you. And so I invite you to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will lead me into the future you have destined and prepared for me. Thank you for loving me. Thank you for saving me. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus, amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa ngayon, bibigyan daan naman natin ang mga comments ng ilan nating kababayan na nag-post sa Facebook page ng 700 Club Asia. Galing kay John Cho, salamat po kahit sobrang lungkot ko, biglang dumaan sa newsfeed ko to. Nawala bigla, excuse me, ang sadness ko. Next is from Araceli Dadios Palacio. Thank you, Lord, because of my donation every month. God is continuing blessings for us. Thank you, Araceli, for your regular donation. And we have one more comment from Ramos Mendoza Cecil. Salamat po sa araw-araw. Nakakaraos po ako kahit baon ako sa utang. Iminamain ko po na matatapos po ang aking mga problema in the name of Jesus. Lord, we lift up to you si Ramos Mendoza Cecil, Lord, and we pray that Cecil will be the head and not the tail, na hindi siya magiging baon sa utang, and in fact,
Ceci will be blessed from top to bottom in the name of Jesus. Samantala, dumako naman tayo sa Albay at kilalanin natin si LV. Mula sa pagkabata ay binubuli siya dahil sobra-sobrang kanyang mga ngipin. Bakit kaya? Alamin natin. Sa hirap ng buhay, tinitiis na lamang ni Rizel na makita ang anak na si MV na iniinda ang masakit ng ngipin. Ang hirap nga maghanap ng pera. Yung makukuha mo ng pera, pambili lang naman ng bigas, yung ulam ng mga anak, pambaon. Yun lang makakaya. Yung pambunot, hindi naman makakaya. Siyempre marami. Bukod sa ganitong kalagayan, ang mas malaking suliranin ang makutya si MV nang dahil sa ekstraordinaryong anyo ng kanyang ngipin. Siyempre nagagalit ako pag inaasar siya sa eskwelahan. Panalangin sa Diyos ang tanging tugon ng nagmamahal na ina. Sabi ko sa Diyos, dapat Panginoon, darating ng araw, ganyan nga, may libreng check-up para makapunta kami, magamot yung mga anak ko, makabunot na libreng bunot yung anak ko. Sagot sa kanyang dasal ang pagdating ng Operation Blessing sa bayan ng Daraga, Albay upang magsagawa ng isang medical and dental mission. Pumila si Rizel kasama ang anak na si MV. Libreng nabunot ang 7 ngipin ni MV. Ang saya-saya ko po, siyempre nabunutan yung anak ko. Nakita niya yung ngipin niya, parang daw hindi na malaki yung dito bunganga niya. Kahit natakot daw siya, masaya din daw siya. Buong puso ang pasasalamat ni Rizel sa tulong na natanggap ng kanyang anak. Pasalamat po ako sa Panginoon Diyos na mayroong libreng medical mission. Maraming salamat po sa Operation Blessing. Oh, Miriam, that's the smile that money cannot buy. That's the smile that when you're there in that Operation Blessing Medical Brigade, yan ang talagang you live there so full of joy na instead of you ministering to them, the Lord allowed them to minister to you. Ay, so totoo yan. Pag nagpapagamit ka sa mga gawain ng Panginoon, ikaw ang nabibless di ba? So, it goes both ways. Alam niyo po, isa lamang si LV sa ating sama-samang natutulungang makasmile muli. Ang isang linggong medical brigade na ginawa natin sa Albay ay nagkakahalaga ng 100 to 150,000 pesos. Malaking halaga ito, pero kapag sama-sama, kayang-kaya. Sa loob ng 1 week ay nakakatulong tayo sa 750 to 1,000 patients. Imagine that, no? Bukod sa medical brigade, meron din Bless a Child program ang Operation Blessing. Our goal is to help our undernourished children become healthy and achieve their dreams in life. We feed them healthy food and give them vitamins. Pinapa-check up natin sila ng doktor para masubaybayan ang kanilang kalusugan. At sa halagang 3,722 pesos bawat buwan, para sa isang bata, ang katumbas naman nito ay magandang kinabukasan para sa kanya. Ikaw na nanonood ngayon, ilang bata ang kaya mong suportahan? Mag-usap na kayo ni God. Mag-pray ka na ngayon. Call the numbers on your screen to give tonight. Our friends and faithful supporters are here to receive your calls and donations. Back to you, Joyce. Thank you so much, Miriam. Sa ngayon, patuloy na dumarating ang mga donation ng ating mga kababayan at narito pa rin si Gian Hinolan para tulungan tayo magbasa. Hello po, Ms. Hello Joyce. again. Now we have pledges from our friends. We have here Leia from Rizal, 500 pesos monthly. Salamat po. Sheila from Las Piñas, 200 pesos. Reda, 100. Marilu from Zamboanga del Norte, 500. Creshel from Japan, 10,000. Maraming salamat po. And FB stars also, Ms. Joyce. We have 20 stars from Janice, and 20 stars from Fau, 50 stars from Rochelle, and 20 stars from Gypsy. Thank you so much. I love it. Thank you so much, Gian. You are beautiful and you are a blessing. So far, your giving has reached... Oh my goodness, malapit na tayo mag 2 million. It's 1,987,351. Please,
My dear friends, let's make this 2 million before the night ends. Marami pa po tayong oras. Pwede pa natin ito ma-multiply ng 5 times, 10 times, 20 times para mas marami po tayong matulungang nangangailangan. And as a token of our gratitude for your generous giving, we will give you this exclusive gift. Please watch this. In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for Him. But what's important to God is the preparation that He's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer. In Peter Kairou's special audio teaching, God desires to answer our prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today. Ano mang blessing ang gusto mong i-mine, idaan mo sa panalangin, may pananampalataya. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 6, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God." At yan ang ginawa ni Lilibeth. Let's watch her story. Marami ng pinagdaanan sa buhay si Lilibeth Chu. Naranasan ang kahirapan sa pagkabata, domestic violence, at maraming beses na pagkakahiwalay sa mga naging partner nito. Life is not easy for me as I grew up as a single parent. So dumating yung parang end of the world na para sa'yo, hindi mo alam kung paano mo sila bubuhayin. Ang kanilang kalagayan ay lalong lumala nang tumama ang pandemya noong 2020. Nagsara ang food business ni Lilibeth, kaya agad na tumayo bilang breadwinner ng pamilya ang kanyang panganay na anak. Pero hindi rin ito nagtagal sa trabaho. So, na-depress po yung daughter ko. Siguro nag-worry siya kasi since siya yung breadwinner, saan kami kukuha ng pang everyday income namin. Dumating po kami sa point na kailangan po namin manghiram ng pera sa kaibigan, kamag-anak, or humingi ng tulong in kind or financially. Nakahanap ng kapayapaan at pag-asa si Lilibeth sa panonood ng The 700 Club Asia. Lalo siyang nasiyahan at nakakuha ng inspirasyon sa mga kwento ng mga taong nakalaya mula sa mga pinansyal na problema at nakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Sa mga ganung panahon po talaga nakakapagbigay siya ng pag-asa, lalo na po sa mga katulad namin na medyo nawawala, naliligaw, lost yung mga isip. Naramdaman ko talaga na mahal po ako ng Panginoon kasi nalampasan ko po lahat ng mga struggles sa buhay. Naramdaman ko po talaga na hindi niya ako pinabayaan kasi if not to Him po, I will not survive pag wala siya. Hindi ko po talaga kakayanin mag-isa. Tiwala ka lang sa Kanya, kapit ka lang sa Kanya, and makikita mo rin yung liwanag after. Kalakip ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos na buhay nang hingi ng panalangin si Lilibeth sa prayer center ng CBN Asia. I tried texting the numbers po na nakalagay po dun sa screen. Try lang po ako. Pinag-pray ko po yung anak ko kasi dun po ako talaga nahirapan na makitang parang hindi appreciated yung anak niyo po. Matapos lamang ang ilang buwan, merong tumawag sa anak ko na for job interview. Yung background niya from the previous work fits dun sa job na ina-applyan niya. So she was hired and in a much higher salary than before. Dahil sa pagpapala na naranasan, nagsimulang magbigay si Lilibeth sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng CBN Asia. Watching 700 Club Asia, nakikita ko po yung mga mission nyo and how you touch our lives, other people's lives. Parang naging kusang loob sa akin na magbigay. Monthly routine ko na po siya eh. Kung may pera o wala, basta magbibigay po ako. Habang siya ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng ikapu, bumuhos ang pagpapala kay Lilibeth. Na-promote sa trabaho ang kanyang anak. Kasabay nito ay ang dagdag sahod para dito. Nakakuha rin ng trabaho si Lilibeth bilang sales associate sa isang transportation company. Since I start giving po sa 700 Club Asia, parang naging mas magaan at maluwag po yung buhay namin eh. So naniniwala po ako na ibabalik talaga ni Lord na hindi niya tayo pababayaan.
Wow, nakakatuwa yung kwento ni Lilibeth. Makikita mo kasi na prayer is so powerful. Prayer is so effective. God listens to your prayers. And makikita mo talaga sa buhay ni Lilibeth na pati siya nagbago. From somebody who was so desperate na palaging, I need money, I need jobs, my daughter needs a job, biglang naging, I can be generous because the Lord heard my prayer. Actually, we can never really outgive God eh. At ang kagalingan dyan ay, in God's economy, when you feel na kulang ka na, pag nagbigay ka, doon nagfo-flow yung blessings ng Panginoon. Amen and Kasi amen. conduit lang talaga tayo. At in the case of Lilibeth, nagpa-pray siya, pinagpe-pray siya, tapos nag-pray siya para sa anak niya. Malaking bagay talaga ang mga prayers. Tulad ni Lilibeth, marami po sa ating mga kababayan dumaraan sa mga matitinding pagsubok sa buhay, di ba? Pero pag tinignan niya po ang halamang ito, di ba? Nananatiling buhay at masigla kapag inaalagaan, biniligyan ng tubig, di ba, nilalagyan ng fertilizer. Ganyan po ang nagagawa ng ating panalangin at sama-samang tulong na bibigyan natin ng panibagong pag-asa at bagong buhay ang ating mga kababayang dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Totoo yan. At ganyan ang nagagawa ng ating palabas, the 700 Club Asia. So, we encourage people to strengthen their faith and put their hope in God. Kaya sila sumisigla, nakakabangon at nagkakaroon ng pag-asa. Kaya wag po tayong magsawang tumulong. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verses 9 and 10, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Help us produce more inspiring and more life-changing shows. Partner with CBN Asia now. Sa ating mga kababayan abroad, pwede kayo magpadala ng inyong donation sa pamamagitan ng iRemitX. Here's how. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemitX. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Lumaki sa isang mahirap na pamilya si Apple. Sa pagtitinda ng mga ready-to-wear o RTW sila binuhay ng kanyang mga magulang. Hindi naman lahat natutustusan ng magulang ko yung pangangailangan namin magkakapatid. Sa tulong ng kanyang kapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral si Apple hanggang siya ay makapag-asawa ng isang overseas Filipino worker o OFW. Nung nagkapera, kung ano mga binagbibili, mga gamit, mga sapatos na 10,000, damit na 5,000. Yan talagang finil naming mag-asawa. Kahit hindi kailangan, binibili namin. Sa gitna ng kasaganaang naranasan, taong 2013 ay isang malaking pagsubok ang dumating sa buhay ni na Apple. Nagkaroon ng problema yung company nila. Nagkaroon ng bawas-bawas ng destino, ng tao. Sige na, bye-bye! Unti-unting naubos ang kanilang mga ipon at nabaon pa sa utang na umabot sa tinatayang 40,000 piso. Mainitin ang ulo namin. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hindi namin alam kung saan kami manghihiram. And siyempre, ang lalaki pag walang pera, mainitin ang ulo. Nasa ganoong sitwasyon si Apple nang makapanood siya ng The 700 Club Asia. Dito ay natutunan niya ang sikreto ng pagbibigay. May isang episode yun nasa pagbibigay, na yung buhay din nila talagang nabaon din ata sila nun sa utang. Wala na silang mga pambayad sa lahat ng bills nila. Ang saya ng pakiramdam, kahit wala kang na-expect, pero ibinigay mo. Kasi alam mo na kung nangangailangan ka, may nangangailangan.
Sa 2,000 pisong natitirang pera, ibinigay niya para sa gawain ng The 700 Club Asia ang 500 piso. At isang araw lamang ang nakalipas, umalik ito ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Nakatanggap ng tax refund ang kanyang asawa na umabot sa 33,915 pesos. Then umiyak ako. Sabi ko, Lord, salamat. Wala man ako ina-expect, pero yung pagbukas sa puso mo, yung pagbibigay sa Lord, ganun pala talaga. Bunga ng kanyang katapatan at pagtitiwala sa Panginoon, bumuhos ang mga pagpapala sa pamilya ni Apple. Muling nakapag-abroad ang kanyang asawa at nabayaran ang kanilang mga pagkakautang. Meron na ring sasakyan, lupa at sariling bahay ang mag-asawa. After namin magbigay sa 700 Club, nagsunod-sunod na yung blessing sa aming mag-asawa. Hindi lamang sa finances, pati yung relationship namin ng aking asawa naging maayos. At higit sa lahat, yung relationship namin sa Panginoon. Wow! You know, the moment Apple decided to give out of their need, that opened the door for God to start pouring in His blessings. Amen. Amen and amen. And speaking of pouring out blessings, our theme, gamitin natin ngayon to pray for breakthroughs. Natin lahat ang mga breakthroughs. This prayer is for you if you feel stuck and you're not moving forward. Let's bow our heads all together and let's turn to the Lord. Heavenly Father, I pray for breakthroughs for people who are stuck because they have no job. Father, release jobs to these people. I pray for people who are stuck because of debt, Lord God. Help them climb out of that pit of debt. I pray for people who are stuck because of addictions, Lord God. Free them from the desires of their flesh, Father. I pray for people who feel stuck because they're looking for love and they cannot find it, but you are there. Father, I pray that they will see you and that they will have their breakthrough, whether it is financial or it is a job or it is love, like Love Life, Lord God. Provide, Father, these breakthroughs for people who are turning to you right now with their faith, just putting themselves in your hands. In the name of Jesus, breakthroughs, Lord, for finances, for a car. Somebody needs a car right now. There is somebody who is buried in so much debt, and you're ready to you're just tired. You want to give up. But the Lord is saying, child, do not give up. I am here. I love you. Yang utang na yan, baliwala yan sa akin. Just turn to me. And together we will walk through this dark valley. And you will no longer be the tail, but you will be the head. In the name of Jesus. Father, thank you that you do hear our prayers. There's someone watching right now na meron kang infection sa throat. The Lord is releasing His healing touch on you. Receive that. There's also someone watching right now with an upset stomach. You've been fighting this infection for several days. The Lord is supernaturally healing you this very moment. There's also someone watching right now. You have kidney failure. You are undergoing dialysis and you're wondering how long will this end. It ends tonight. In the name of Jesus, He is restoring, revitalizing your kidneys. Receive this healing from the Master Himself in Jesus' name. In Jesus' name. Someone has a problem with his heart. Meron siyang a recent heart attack. The Lord wants to heal you and restore the strength of your body and your heart. Receive your healing in Jesus' name. I also pray for those who are in debt. May tao ngayon na lubog na rin sa utang dahil nawala siya, nalugi siya sa business. But the Lord wants you to choose to surrender your finances to Him dahil gusto Kanyang i-bless at i-bless ang iyong pamilya and also restore relationships within your family. So claim this, my friend, in Jesus' name. Amen. 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 Kumusta ka? Kaya mo pa ba? Huwag kang bibitaw. Because we are here and we care for you. So take that first step. Call us, text us, or chat with us.
Nandito kami 24/7 upang makinig, magpayo at manalangin para sa iyo. Kung para sa atin ay tila wala ng halaga ang mga barya, hindi kay Vicky. Ang mga barya na kanyang iniipon ay nakakatulong sa marami nating kababayang may matinding pangangailangan. Unang-una pa ako doon nagtinda ng tubig. Nag-try ako ng 20 gallons. Mula noon, halos nauubos, halos araw-araw. Nagpapadala ako. Sabi ko, praise God. Narinig ng Diyos na kung saan pupunta ang iba nito eh. Tuwing pa-deliver at sobrang pera, ilalagay ko sa garapon. Minsang napanood niya ang programang The 700 Club Asia ay naantig ang puso niya upang magbigay sa gawain ng Diyos sa CBN Asia. Masaya ako noon kasi wow, nakatulong ako. Nakatulong ako sa mga tao tulad nung napapanood ko kasi kailangan wala silang bahay. Makatulong yun, makakadagdag yun. Hindi naman mapupuno yung kailangan nila pero nakakadagdag doon sa pangangailangan. Sabi ko, Lord, alam ko saan mo ilalagay ito eh. Huwag ka maghintay ng may babayaran ka o either na ibabalik sa'yo, kundi ang Panginoon ang magbabalik sa'yo na hindi mo alam na yung gagaling sa Kanya. Sa mga taong lumipas, nanatiling tapat si Vicky na mag-ipon ng mga barya upang ibigay sa CBN Asia. Kasi masayang-masaya ka, hindi sa tumanggap, kundi magbigay. Ang pagbibigay kasi kailangan enjoyment mo rin yung pagbigay. Galing sa puso mo kasi yan magbigay ka sa tao. Hindi nagtagal, isang answered prayer ang natanggap ni Vicky. Nakatanggap siya ng tiket upang makauwi sa probinsya. How God amazed me in that day. Marami, dinala nila ako sa beaches, ganun-ganun. Kaya masarap pag sa Panginoon ka kasi parang wala kang sawang papasalamat sa Panginoon kahit na maliit na bagay. Kaya minsan naiiyak ako kasi doon ko makita kung paano ang God magmahal sa akin. Simpleng buhay, simpleng pangangailangan. Hindi man sagana sa buhay, sagana naman si Vicky sa kasiyahang dulot ng kanyang pagbibigay. Batid niya na sa maliit niyang nakakayanan, malawak ang naaabot niyon sa pagtulong sa mga kababayan nating may higit na pangangailangan sa kanya. Masarap ang buhay pag si Kristo sa puso mo. Yun, hanggang ngayon yun ang naramdaman ko. Ang pagmamahal ng Panginoon, ang pagmamahal ko sa ibang tao, yun ang pinagmamalaki ko. Pinarangal kong anak ako ng Diyos. Wow. May tawag ako dyan, Peter and Miriam. Garapon of generosity for God. Wow! GGG! At kaya natin lahat mag-GGG tulad ni Vicky. Amen. Alam mo, ang talaga nag-impact sa akin ay totoo sa buhay niya yung sinasabi sa Timothy chapter 6 verse 6, the true godliness with contentment, it's in itself great wealth. Tama. Amen. So, anong blessing ang gusto nyong i-mine? Successful business? Healthy relationship? Complete healing? Para ma-mine mo ang anumang blessing na yan, seek the blesser first. His name is Jesus. He is the ultimate blessing sa ating buhay. This is His promise for all who seek Him. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing. Yes and amen talaga ang pangako ni Lord. Samantala, tuloy-tuloy pa rin nagpapaabot ng blessings ang ilan nating mga kababayan. Salamat kina Julian and Paul Denver for your 500 peso pledge. Anita ng Quezon City, 1,500 pesos. RJ from Mindanao, 500 monthly. Jim, 500 pesos. Annalisa from Malolos, thank you for your 200 pesos. Florencio is donating 500 monthly. Teresita is 200 monthly. Jenny from Cavite, 200 pesos. Rowena na taga UAE, 500 pesos. At si Maria, 1,000 pesos. Thank you so much. At sa mga nagbigay ng FB stars, Harold DJ, 20 stars. Berlin, 100 stars. Janice, 50 stars. Olive, 200 stars. And Micah, 50 stars. Yay! And so far, your giving has reached 2,008,051. Keep calling, keep giving. Kahit tapos na ang ating programa, bukas ang 24/7 Prayer Center upang tanggapin ang iyong mga tawag, chat at donasyon. Sundan kami bukas, same time, same channel sa pagpapatuloy ng blessings. Imay mo na!
CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis, Bread Talk, Giga Natural Products. Natatakot ako na maging gabi kasi alam kong may nangyayari. Paulit-ulit akong ginagapang, ginagahasa. Sobra namang dagok to. Naging mabuting bata lang naman ako. Ang pangarap ko magkaroon lang ng buong pamilya, may makain sa isang araw. Pero bakit kailangang mangyari to sa akin? Feel ko na sobrang hirap talaga kasi kapag hindi mo nabibili yung mga gusto mo, like pangailangan ng pamilya mo, parang hindi ko na alam kung makakasurvive ba kami sa araw-araw. Tunghayan ang kanilang kwento sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Blessings, imayin mo na! Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.